Isang mapagpalang araw po ng Martes, September 23 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, please don't forget muna to like and subscribe and then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Unti-unti na po lumalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga pong si Bagyong Nando. Ngayon din pong madaling araw ng alas 5, inaasahan na nasa labas na ito ng PAR at magkakaroon pa rin ito ng direktang epekto o yung trap extension ng kanyang hangin sa ilang bahagi po ng Luzon, dyan sa may Batanes, dyan sa may Cagayan at Mabuyan Islands. So aalamin po natin yung mga detalye. So sa pinaka-latest po na update, ito nga po si Bagyong Nando, meron po siyang lokasyon na 85 kilometers west of northwest of Calayan, Cagayan, at may lakas pa rin siya ng hangin na 215 kilometers per hour. Malakas pa rin ito at malapit pa rin sa may gitna at bumubugso naman hanggang 265 kilometers per hour. May pagkilos po pa westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ibinaba na rin, no? Wala na rin tayong nakataas na signal number 5 pero meron pa rin tayong signal number 4 pero ilang mga lugar na lamang po ito. At posible ngayong araw ibaba po ito sa signal number 3. Pero sabihin ko na rin sa inyo, apektado pa rin ngayon ng warning signal natin ang ilang bahagi po ng Babuyan Islands, north-western portion po ng mainland Cagayan, kasama ang northern portion po ng Ilocos Norte. Sa signal number 3 natin, posible ding ibabayan ngayong araw po ng Martes, pero may mga lugar pa rin apektado tulad po ng Batanes, northern and central portion po ng mainland Cagayan, at ilang bahagi po ng northern and central portion po ng Apayao, the rest po ng Ilocos Norte. Ang signal number 2 at signal number 1 posibleng ibabayan at mamula ang warning signal dito po sa ilang bahagi po ng mainland Cagayan, northern portion po ng Isabela, kasama po dyan ang ilang bahagi po ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at the northern portion po ng Benguet, kasama po ang Ilocos Sur, ilang bahagi ng northern portion po ng La Union. So apektado pa rin ng warning signal natin ang ilang bahagi po ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the rest po ng Benguet, the rest ng La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at northern portion po ng Quezon. So dahil pa rin po dito kay Bagyong Nando, kasama po dyan ang patuloy na paglakas ng habagat, meron po tayong nakataas ngayon na heavy rainfall warning. So ito yung dami ng pag-uulan dahil sa Bagyong Nando at sa habagat. Ngayong hapon po ng Martes, mga kababayan ko, ay meron tayong inaasahan na 200 mm sa dami ng pag-uulan po sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, La Union at sa may Benguet. 100 to 200 mm pa rin na dami ng pag-uulan sa Batanes, Cagayan, Apayao at sa Abra. 50 to 100 mm ang dami pag-uulan pa rin po sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan at Zambales. Ngayong hapon pa rin po yan ng Martes. So pagdating naman po ng kinabukasan ng hapon ng Wednesday hanggang sa gabi, September 24, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at sa may Benguet. Pero dahil naman sa habagat, meron tayong mga heavy rainfall warning din. Meron tayong moderate to heavy rains, 50 to 100 mm sa dami ng ulan ngayong gabi ho ng Martes dyan sa Metro Manila, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at sa may Occidental Mindoro. Ngayong hapon din po, ngayong hapon o gabi ng Martes hanggang Wednesday po ng gabi, meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan or moderate to heavy rains sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at sa may Occidental Mindoro. So balikan natin ito nga pong si Bagyong Nando. Alam nyo, si Bagyong Nando matindi. Humatak pa siya ng isang low pressure area at ito'y unti-unti nang pumapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So tilignan natin mabuti, no? Etong panibagong LPA na ating namomonitor, nasa medium to high chance po ito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. At ilang oras simula ngayon ay papasok na o nakapasok siguro ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron itong lokasyon na 1,590 kilometers east of northeastern
Mindanao. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, pero kapag ka ito'y nagkaroon ng tinatawag natin na rapid intensification o yung mabilisang pagkilos at paglakas, posible na sundan niya agad yung direction po nito nga pong si Bagyong Nando. Kahit makalabas na ng par sa Bagyong Nando at mawala ng epekto, ang habagat ay mananatili dahil pinalakas na naman ni Bagyong Nando itong habagat. So possible na magtatandem dyan itong panibagong LPA at ito nga pong southwest monsoon. So maging alert at maging handa po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Dahil nga po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, pasok huyang panibagong LPA na yan. So week 1 natin nagsimula kahapon, September 22 hanggang September 28. Etong si Bagyong Nando lalabas ng par ngayong araw po ng Martes. May panibagong papasok po na low pressure area dyan sa may chart natin. Sa week 2 natin ay magsisimula pa yan September 29 hanggang October 5. Dalawang banta din po ng low pressure area ang ating mamamonitor dyan. Parehas pong nasa low to medium chance na maging isang ganap na bagyo. So sa ngayon kabayan, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. So please mag-ingat po kayong lahat at manatiling ligtas. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat.